half a year. We have a caller, mga kaibigan, si JC ng Cavite. Hello po. Hello, Papa Jack. Ma'am, good evening po. Good evening po. Ilang taon na po si JC? 21 po. Taga saan po? Taga Cavite po. Saan po dyan, ma'am? Asa silang po, Papa Jack. Sila, malayo-layo. Apo. Anyways, anong ginagawa sa buhay? Sower po ako, Papa Jack. Sa? War? Sower po. Sower. Mananahi po. Ang kaibahan ng tailor sa dressmaker, di ba? Ang tailor ay gumagawa ng panlalaking damit. Opo, Tailor. Papa. Ang dressmaker ay pambabae, di ba? Opo. So ang Tagalog ng dressmaker ay mananahe. Ang Tagalog ng tailor ay sastre. Opo. Tama po, di ba? Sastre. Ikaw ay sastre o mananahe? Mananahi po. Sige. Di sige. May Tagalog na tama ako dito. Si Estelita Bunyi, sabi niya, don't make decisions when you're angry. Do not make promises when you're horny. Baboy! Pero tama. Buisit. Alright, ate, may asawa ka na? Wala pa po, Papa Jack. May boyfriend? Meron po. Sige. Alright, kwentahan mo ako na paglilingkod ko sa'yo. Ate. Kasi po, Papa Jack, ang problema ko naman po talaga, hindi tungkol sa boyfriend ko po. Ano? Ang problema ko po talaga is sa family problem ko po. Sige, baka matulungan pa rin kita, ate. Yes po. Kasi, Papa Jack, sa ngayon po kasi, nagdadalang tao po ako. Ilang buwan na? 6 months po. 6 months. May team na bato ka, hindi pa rin. Hindi pa po. Uy, babae daw, sabi nila, di ba? Ganun, di ba? Oh. Sabi nila, ewan ko lang kung totoo yan, di ba? Kasi male hormones, di ba? Oo, Female babae nga hormones. po. Babae? Opo, nagpa-ultrasound na po kasi ako. Talaga. Yung pinsa ko nga, buntis nagpa-ultrasound, naka-Japan-Japan yung bata sa loob ganun yung bata. Talaga, asan yung tatay ng bata? Nasa Batangas po. Kanina sabi mo wala kang asawa, kayo pa rin ba nung tatay ng bata? Pinaninigan naman po niya ako Kayo pa rin? Opo. Sige. Alright. May contact pa naman po kami. May contact pala nag-umpisa yan, nabunod ka, nag-contact kayo Yan ang matandang tawag ng mga magulang, di ba? Di ba nagsiping, mag-contact ba kayo? Di ba? Sa matatanda, yan ang kaya contact, no? May dial tone ba doon? Tapos, tuloy, kasi Papa Jack, nung last February po, umuwi ako sa amin. Yung tiyan ko na Papa Jack is 2 months na po. Tapos po, sinabi ko po sa mama ko, galit na galit po siya. Saan siya galit? Anong aspeto? Kasi po, pinayagan daw po niya ako magtrabaho sa ibang lugar. Tapos, pag uwi ko sa amin, mabubuntis ako ng ganito. Yun lang po ang babalita ko sa kanila. Kaso Papa Jack, yung papa ko po kasi, lasinggero po siya. Ako pa naman po yung pinaka-paborito niya sa mga anak. Panganay ka, panganay? Hindi po Papa Jack. Pangilan? Pang-apat po sa panganay. 4 ang panganay? Pang-apat po sa panganay. Pang-4 ka? Ako, Papa Jack. Ilan ba kayo magkakapatid? Ito po. Sige. Ikaw pala yung panggitna, ano? Opo. Tapos, ako po kasi yung panganay na babae. Sabi po kasi sa akin ni mama kasi nahihirapan din po siyang kung paano i-explain sa papa ko yung nangyari sa akin. Kasi sabi po sa akin ni mama, baka mapatay siya ng papa ko kapag nalaman kung ano yung nangyari sa akin.
Kaya po yun, sinabi ko po sa mama ko na sabihin ko na po sa papa ko kasi, pero ayaw po ng mama ko. Kasi sabi po ng mama ko magagawan pa naman daw po namin ng paraan. Kaso Papa Jack, yung paraan na gusto niya masama po sa pagiging ina. Alam ko na kung ano yung paraan. 6 months na, di ba kayo? Para maisip pa ng nanay mo yun. I'm not saying mga kaibigan na pag 2 months, 3 months dapat isipin. I'm just saying, di ba, parang it's ludicrous. What a term. Diba? Anong tanong mo sa akin natin? Kasi po Papa Jack, umalis po ako sa amin ngayon. Gusto ko lang po itanong kung ano pong gagawin ko kasi nung nandun pa po ako sa amin, alam naman po ng mama ko na buntis na po ako. Nung ba nga na buntis? Okay. Nakita na kayo ng nanay mo nung buntis ka pa. Opo, Papa Jack. Opo, pero nasa 2 to 3 months pa lang po yung tiyan ko nun. Kaya hindi ba masyadong halata. So, ibig sabihin natin, noon niya sinabi sa'yo ate na gawan ng paraan. Opo. Okay. Hindi po ako pumayag noon. Tapos po, kasi po, may nanliligaw po sa akin doon sa amin. Hindi ko naman po talaga siya gusto. Ba't ko pa siya gugustuhin? Buntis na ako ngayon. Alangan, sabi po ng mama ko, gusto niya akong ipakasal dun sa lalaking gusto niya. Ang gusto niya po ay yung taga dun sa amin. First time ko pong nasagot yung mama ko noon na bakit ako magpapakasal sa lalaking ayaw ko. Tsaka buntis na ako ngayon. Kailangan ng tunay na ama, hindi yung lalaki na paninindigan ako kahit buntis na ako. Tapos po, nagkaroon po kami ng pamanhikan. Wala man na po akong magagawa kasi si mama po ang nagdidesisyon sa lahat. Siyempre lahat po ng gusto niya susundin ko kasi yung problema ko, hindi ko naman po kaya yung mag-isa. Teka lang ate, sino naman hikan? Yung taga dun sa amin. Naman hikan sa bahay ninyo? Opo. Kasi po ilang buwan yung tiyan mo na naman hikan sila? 3 months po. Alam na nanay mong buntis ka? Opo. Pero hindi alam ng lalaki na buntis ako. Sira ulo na nanay mo. Alam na, nung tatay mo, hindi alam tatay mo? Hindi po. Okay. Tapos po, yun, sabi ko sa mama ko na, hindi na po sana ako papayag na magpamanhikan nga po. Gusto talaga ng mama ko na ipakasal ako doon sa lalaking yun. Kasi ano yung meron sa lalaki yun? Diba gusto ng magulang mo yun? Hindi ko nga po alam sa mama ko kasi hindi ko rin po siya maintindihan kung bakit kahit buntis na ako, gusto pa niya po akong ipakasal doon sa lalaking yun. Hindi ko naman po siya gusto. Ako rin, hindi ko siya gusto. Ganito, JC? Yes po. Okay. Sino ang tumutustos sa'yo ngayon? Ako lang pong mag-isa. Naghahanap buhay ka. Opo. Nagbibigay ba yung tatay ng bata? Oo, nagbibigay naman po siya. Sige. Ano ang eksaktong tanong mo sa akin para masagot kita na maayos? Kasi po, ang gusto, nakausap ko po nung nakaraang araw yung mama ko. Ang gusto niya po umuwi ako doon sa amin. Hindi kasama yung bata, tsaka yung ama ng bata. Ang gusto niya po, umuwi lang po ako sa amin. Ako lang po mag-isa. Bakit? Paano po kung, niisip ko po kasi, paano kung pag-uwi ko po doon, ipakasal ako doon sa lalaki. Paano ka uuwi na buntis ka? Ilalapag mo yung tiyan mo, ganon? Pag nanganak na po ako. Akala ko paano gagawin? Pwede palang iiwanan ng bahay bata ngayon. Alright, i-summarize ko lang ha. Apo. Sabi kasi dito ni Starlita, hindi ko na-gets. Ang hina mo kasi bagal nito si Starlita. Ganito unang tanong ate, mayaman ba yung lalaking yun?
Hindi po, parang Ano? ano lang din po namin. Ano? Hindi ko mag-gets anong sorry mga kaibigan pag ganyan kasi ang nasa utak ko lagi, 'di ba baka yaman ito, 'di ba? But anyway, ate, hindi ko maintindihan kung bakit magkakaapo na yung nanay mo sa iyo, bala ka pa ipakasal sa iba. Una-una sa lahat, ate, disappointing talaga for a parent, 'di ba? For your parents, ate, na nabuntis ka, lalo't hindi nila kilala kung sino yung boyfriend mo. Tama? Oh. Di ba, that one day, magte-text sa kanila, uuwi ka sa inyo, at sasabihin mo sa kanilang, buntis ako. Disappointing talaga yan. Nagkakaintindihan tayo? Apo. Alright. Mali talaga yan. Di ba? Kaya nga, lagi pa ano sa inyo, papuntayin niyo sa bahay ninyo mga boyfriends ninyo para kilala ng magulang. I'm sure ate, kung nakapunta yung boyfriend mo sa bahay ninyo bago ka nabuntis, hindi ganito ang kwentuhan natin ngayon. Tama, mali? Tama po. Lumandi ka di gagawin natin. Diba? But if you're telling me natin lumayo ka sa bahay ninyo kasi gusto mong iwasan yung lalaking balang ipakasal na magulang mo sa'yo, well, hindi naman siguro kalabis ang sabihin na you did the right thing. After all, you are 21 years old, ate, and you want to take charge of your own life, you are free to do so. Walang masama. Tama ka naman, ate. Choice mo yan, diba? Choice mo yan. Mga kaibigan, may mga pagkakataon na ang magulang natin, they cannot always make the best decisions for us. Hindi naman perfect yung mga yan. Ako, yung nanay mo, naiirita ako, gusto kong awayin ngayon yan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam ano yung reasons behind kung bakit o pinapangatawan na nila niya kasi magulang siya, ayaw niya maging mali sa desisyon niya. But anyway, sa atin, mali at nadiktahan ka sa gusto mo maging kapartner sa buhay. Choice mo yan di ba? Kumbaga, down the line natin, ikaw makikisama, hindi magulang mo. Ganun kasimple argumento. But then again, on the other hand, dati, susuway ka sa magulang mo ngayon. Tama, mali? Tama po. Lalabag ka sa gusto ng nanay mo, yung tatay mo hindi pa alam. Parang ama mo na, makikiusap ako sa lahat ng mga dalaga, mga kaibigan na may ganitong similar situations. If you're going to disobey your parents, be good on what you decide on. Especially pag ikakasama ng loob ng magulang mo. Walang pinag-iba yung mga kaibigan sa gusto mo mag fine arts, ang gusto ng magulang mo, mag-nurse ka. Diba? Susuwayin mo siya. Siguraduhin mo lang na magaling ka sa gagawin mo. Ganon kasimple yan. What I'm telling you, JC, is that if you decide to be with the father of your child, make sure that you and this guy will build a good and happy family. Yung kasi yung barter niyan Yung kasi yung compromise niyan. Kasi makakarinig ka sa nanay mo down the line. Sabi ko na sa iyo pakasalan mo si ganito, sana hindi ka umiiyak ng ganito, di ba? Ay naman. Pero kung tinatanong mo sa akin, Papa Jack, okay lang ba na sinuway ko yung nanay ko with your situation natin? Okay lang, suportado kita. Wag lang sa panggatas, ano bang murang gatas ngayon? Bona? S26. Similac. Esto dyan ang mura, Nagpapadala sa iyo yung tatay ng bata, hindi? Magpapadala naman po. Buti naman. At yun lang, wala naman dapat mag-usapan dito, Pero ako sa'yo, ate, magsabi ka sa nanay mo. Alam mo, hindi ka mag-get sa part dito. Bakit mag-guard yung tatay mo at baka mapatay niya yung nanay mo pag nalaman na hindi ka napakasal doon sa gusto nila at buntis kasi ibang lalaki? May usapan ba yung tatay mo tsaka yung lalaki niya? Parang Wala naman po papayak ate kasi hindi ko din naman po alam. Nagtatrabaho po ako dito sa Cavite nga po. JC, magsabi ko sa tatay mo natin. But you are very much encouraged natin to start a family diyan sa pinili mong lalaki. Buhay mo yan. Hindi mahirap payuhan ta, mga kaibigan. Buhay niya to Buhay mo yan natin. At the end of the day, you will be responsible to, diba, doon sa resulta ng mga desisyon mo. And you are 21 years old. You're very well aware kung anong yan.
consequences niyan. I just really hope, ate, na what you decide on ngayong gabing ito, ate, or para dyan sa pinagdadalang tao mo, ate, ay talagang hindi dahil para sumuway lang sa magulang mo. Meron kasi mga anak na ganyan, just to prove your parents wrong, gagawa sila ng kung ano-ano. Sana masaya ka sa decision mo. Sana sigurado ka dyan. Para wala kang masisi down the line. Sana ate, you are deciding that way not because you want to prove your nanay, your mama wrong. Sana masaya ka talaga. Okay? No problem. Wala nang tanong? Wala na po, Papa. Halika, mag-Paris Point tayo. Gusto mag-disco, te? Ha? Hindi po, Papa. Ano na? Hindi po, ayaw ko po. Ano ba yun? Salamat sa pagtawag. Sige po, salamat din po, Papa. Thank you very much. Hindi ako nag-challenge sa pinag-uusapan tonight. Maligayang pakikinig po. Hoy, hello, good evening kay Bulansoy, nakantabay. Maligayang pakikinig, Bulansoy. Kamusta ka na? Meron nung kilalang gusto magkaroon na ng baby, sabi dito. Actually, kilala ko rin. Hello mga kaibigan, sa mga dalagang dalaid. Paktay ka dito. Wala na. Sa pang caller mga kaibigan. Ryan po pala. Yung maligayang pakikinig po kay Mikey Bustos, kasama sa traffic ngayon. Si Mikey Bustos mga kaibigan, di ba, na internet sensation. Kamusta ka na, Papa? Nakasama ko siya sa Source World na nakaraang 2 years ago. Maligayang pakikinig po. Thank you very much. Sunshines ng Tilian, nakaantabay. Kamusta ka na, Mama? Hope you're doing fine. Maligayang pakikinig sa iyo. MJ Nicole, Sumido, Alexander Bahade, Team Eyebags na adik kay Papa Jack from Regina Constantina tuning in right now. Maligayang pakikinig po. Nakakatawa yung Team Eyebags kasi I was talking to the leader ng kulto na yan. Regina. Mga isang nung nakaraan, meron daw medical mission ang Team Eyebags. Akalain mo yan? Ang medical... Baka magkaroon, di ba? Baka mamaya magkaroon ng clean up run. Di ba? Oo. Okay, mag-alala. Kahit wala kang eye bags, pwede po kayo sumali. Hindi naman requirement magka-eye bags. Di ba meron silang, Canada chapter, US chapter, South Korean chapter, Hong Kong chapter, Singapore chapter. Ang dami na. Maligayang pakikinig po. Kahit yung cardiac from Pluto, meron sa Pluto chapter. Galing yun. Baka yun. Kung may landline lang talaga kami. Hindi ka makatawag. Actually, mga kaibigan, nag-request na po kami ng hybrid sa booth na kahit na cellphone, pwede nang tumawag sa amin. So, naghahanap na kami nagpahanap na kami ng device. Konting tiyaga-tiyaga na lang mga kaibigan. But in the meantime, we really need you to have a landline for you to call the show. Maligayang pakikinig. Ano ba yung pinost ko tonight? Kung hindi ka pinapahalagahan, huwag mong ipagsisika ng sarili mo. Wala namang gusto sabihin yun. Wala lang. Ay, naku. Si Alex Mateo. Maligayang pakikinig po. May caller tayo ulit na. Maraming salamat po sa aming Love Knows No Boundary mga kaibigan. Sponsors ng Shell Rimula, OLX and Pizza Hut. Thank you very much mga kaibigan. Yung aming promo para sa mga drivers. Si Ren ng Manila is on the other line. Hello, Ren. Hello po. Walang hina. Hello. Pakilakas. Hello, Papa Jack. Ang hina.
Hello po. Wala ka namang ginagawa, parang lakasan. Hello po. Dikit mo sa labi. Malapit na po. Sige pa, lakasan mo. Hello. Yan. Ren, hi, good evening. Good evening po. Humina na naman. Hala. Mati, lakas. Kulungin mo ng kamay. Hello po. Kulungin mo ng kamay. Hello. O, di ba? Pwede, mas, pwede. Effort ata, radyo tayo, hindi tayo TV. Ilang taon ka na, Ren? 26 po. Anong ginagawa sa buhay? Nagtatrabaho po. Anong trabaho? Admin. Admin ng building, gano'n, Ay, hindi kumpanya. po. Ano? Sa office lang. Sa office. Sige. May asawa na, Ren? Hindi pa po kasal. Live-in. Gano'ng katagal ka nagli-live-in? 3 years. May anak na? Opo. Kailan huli nag-kiss? Yung totoo. Kanina. Kailan huli naligon sa bay? Kahapon. Tipid sa tubig po yun. Nakasabon, di ba? Ano yan eh? If you want, di ba, conserve water, shower together. Mas magastos nga po eh. Bakit? Tagal kayo, no? Medyo. Sige na, magkwento ka na. Hindi. Kasi, actually siya po yung nagpatawag sa akin eh. Kasi po, doon kasi sa amin, meron po kaming parang application na chat. Hello po? Sige lang. Ayun. Saan sa inyo? Tapos, Sa office? Opo. Okay. Magkatrabaho ba kayo? Hindi po. Okay. Tapos, so yung ikukwento ko kapadyak sa amin Tapos, may 3 branches po kasi kami. So, meron kaming isang application na ginagamit para sa communication ng mga branches. Okay. Opo. Kumbaga parang inter-branch chatroom nyo yan. Yun, opo. Okay. Tapos, Papa Jack, may nakachat ako na ibang branch. Tapos, may napag-usapan po kami doon na tungkol sa isa naming katrabaho. Pero alam mo na yung chatroom na yan na nakikita ng lahat. Ay, ano naman po yun? May direct message po. May DM naman. Alam ko yan, may ganyan din wala sa kumpanya namin eh. Ayun, may DM naman po. Sige, tapos? So, ang gamit ko yung akin, tapos siya, ang gamit niya yung sa branch nila. Okay. So, yung sa kanila po, Okay. syempre marami silang nakaka-access. Oo. Kaya, nung may isa kaming napag-usapan, sabi ko, dahil baka mabasa nga, pinadelete ko po. Tapos, yun yung nabasa nung partner ko na may pinadelete ako. Tapos ayun, tapos parang inisip niya na kung ano yun. Nakita niya kasi yung mga previous chat na nangungulit, ganon. Pero nangungulit lang talaga, Papa Jack. Wala namang nangungulit lang. Ano yung pinadelete mo? What is the exact conversation that you asked your yung katrabaho mo to delete? Pinag-uusapan po kasi namin yung katrabaho namin. So baka kasi mabasa, kaya pinadelete ko. Ganun po. Tapos kasi, bago yun kasi Papa Jack, bago yung topic na yun nga yung may mga chat siya na nangungulit siya. Na? Makulit lang po, parang nagtatanong ano number mo, may Facebook ka ba? So ako, Papa Jack, sabi ko wala akong cellphone. Yung Facebook ko, deactivated. Puro ganon. So nangungulit lang naman kasi siya. So hindi ko naman po sineseryoso. Ganon. Tapos, ang nabasa na nga nung partner ko is yung pinapadelete ko na. Tapos, ayun. So gusto mo tanga din ako? Yun to. Ha? Kasi ganito, if you ask this guy to delete the messages ate, na pinag-uusapan ng iba, hindi ba dapat mas protektahan mo yung sarili mo at ipadelete mo yung mga pangungulit niya?
Eh, kasi papadyak sa akin, wala nga lang yun eh. Kaya nga yun yung iniwan ko. Sorry ate, I do not believe you. Wala. Oh, to be honest with you. Ganon. Oh, Hindi, totoo nga po. diba? Ganito anak. Sino to lalaking ito? Sa ibang branch. Okay. Gaano katagal mo nang kilala? Eh, ano po? Kakaisang buwan ko nga lang dun papadyak Alright. eh. Okay. Kakaisang buwan mo pa lang. Answer me ha. Answer me ate ng matinuhan. Opo. Kakaisang buwan. Alright. Now tell me ate, okay, how many times na kayo nagkita ng lalaking to? Twice. Twice. Alright. Oo So, yata. Huwag mo akong gawin tanga. Hindi, kasi... Okay, ate, ang 2 beses, hindi mo pagkakamalan sa 5 yan. Mga kaibigan, human beings can count visually up until 7. So, huwag mong sabihin sa akin na twice ata kasi sasapakin kita ngayon. Hindi kasi Huwag mo akong papadyak. gawing gago. Ilang beses? Yun nga. Ilang beses? Wait lang po ah. Ilang beses? Yun, 2 talaga eh. Okay. Alright. Oo. O, 2. Pangatawa na ba sa akin? 2. Oo. Opo. 2 beses na pagkikita, meron na kayong, kumbaga parang inside conversation, na meron na kayong pinag-uusapang ibang kaopisina na hindi pwedeng basahin ng iba. You have your world, di ba? You have a world of your own sa 2 pagkikita. Sa chat lang naman. Ganun kayo ka-close. Hindi. Di ba? Connect the dots natin. Para mag-usap kayo ng kaopisina mo and talk about someone behind their backs, mga kaibigan, meaning meron kayong connection. There is something more than, di ba, working ate para pag-usapan nyo yung iba. And then here you are, ask that guy to delete the conversation. Oo, kasi baka mabasa nga. Ikaw na magsabi sa akin kung kapanipaniwala ka. Hello? Yung totoo lang. Yung totoo. You tell me ngayon. Are you gonna believe your own story? Hindi. That's the point, hindi. Ay, hindi. Hindi po yun yung ibig ko. Ito, ganda na. Ate, bigyan kita ng alright. Opo. Halimbawa, ako, gusto kong pag-gisbisan niya sa kaopisina namin, gagawin ko ba ito sa taong hindi ko close? Na twice ko ba nakita at mag-iisang buwan pa lang sa office? No. I will only talk about someone, di ba, that I work with someone in the same company na close ko. Kasi ganito, kaya namin napag-usapan. Lakasan mo. Kaya Mainit po ulo namin, ko, hello po. maliligo ako dito. Hello? Kaya po kasi namin napag-usapan, Papa Jack. Kasi, nung araw na yun, parang may nangyari lang na medyo kasalanan nung pinag-usapan namin. Okay. Ganun. Kaya namin napag-usapan yung tao. Alright. Ayun. Parang may nangyari. Na, oo, kasalanan eh. Oo po, kasalanan nung napag-usapan namin. Halimbawa, Papa Jack, ganito. Ikaw yung pinag-uusapan namin, kunyari. Okay. So, ngayong araw ka namin napag-usapan, Papa Jack, ha? Mhm. So, nung araw na to, may nangyari sa office na kasalanan mo. So? Ganon. Kaya ka namin napag-usapan. But that's the Kaya end. That's direct message natin. Pero, ang gamit niya kasing account, yung sa branch nila. So, may access lahat. I'm sorry, ate, but I do not buy your story. Ala, Honestly. Di ba? Let's try to put into another context your question. Di ba? I-try natin ang tanong ngayong gabi ate ay, are you believable or not? Kasi yun ang agenda mo eh. You called my show because you want to prove your husband, di ba, that he is wrong. At tama ka, hinala yung kanya. That's the bottom line.
Di ba? You want me to take your side. Hindi ka man tawag sa akin kung hindi mo niisip na kakampihan kita eh. Sinabi niya naman po sa akin na hindi niya ako kakampihan. That's the point, di ba? My point out here is, are you believable or not? You are not believable. Ganon. Yes. So, It dapat looks hindi like ko you're na lang lying. Pinadelete. Exactly the point. So, hinayaan ko na lang sana na Hindi- mabasa niyo. Ganon. No. Actually, hindi ko nga alam kung ano yung pinadelete mo kasi it's only you. Di ba? You are now the gatekeeper. Kasi imagine mo ate, buti sana kung pagbasa ng asawa mo sa DM na yan, ate wala siya nakita pangungulit. Diba? Kita mo, may anong Facebook mo, anong number mo. Buti sana. Kasi ate, that conversation is actually a guy flirting with you. Maliwanag yan. That's a conversation, di ba? With a guy flirting with you. And the next thing na mababasa niya, delete mo yung ano. Ano iisipin na asawa mo? Kaya nga. Okay. Ano kaya nga? Kaya nga ganon na nga yung inisip niya. Do not believe your story. Para malinaw sa'yo. Ganon. It looks like more, di ba? That you're lying rather than you're telling the truth. Alam. I do not know the entire story. Di ba? Opo. Di ba? Kasi baka mamaya may nakikinig. But Gusto ko exact, i-share ng buo. di ba? But exactly what you, kasi tinawagan mo ako because you want me to tell you what's my point of view. I'm telling you exactly. It looks like you're lying. Ano ba yan? Magtawag ka pa na ibang tao ate. 10 kaibigan mo. I believe ate, di ba? In jury form tayo. Tawag ang 10 na kaibigan mo. Maniwala ka. Majority will tell you it looks like you're lying. Kasi Papa Jack, sa kanila naman, pwede kong sabihin ng buo yung story. Kasi ang iniisip ko ngayon, mamaya nakikinig pala yung pinag-usapan namin. Dinalaman na niya. Pinag-usapan nyo nga eh. Tsaka, yung totoo nito, yung totoo nito, Ren, Po. bakit ka, why would you indulge? Di ba sa kwentuhan ganyan, 1 month ka pa lang? Hindi, kasi... Ay, And if you're being factual with what you talked about, walang haki-paki, ba't ka matatakot kung mabasa? hindi ako... kasi nga, Papa Jack, basa kasi... This is a guy, di ba, who's flirting with you. It's the tama. This is a guy who's flirting with you. And mind you, let me tell you ate, frankly to you, when I asked you, ilang beses kayo nakita, twice ata, you're lying. Kasi... You are Papa Jack, lying. Taga-ibang nga. Ate, pwede ba? Twice? Nagkakamali ka pang twice? Hindi ko sa mga yan. Nakailang boyfriends ka na? 3 yata? Ang sarap sapukin. 3? Hindi ka sure? Ganun ka katanga? 2? Hindi mo nabilang na matino? And you doubt yourself? Yung totoo lang. Huwag mo akong gagawin dito. Huwag ako, iba na lang. Others only. Don't me. Totoo lang, ate. Oo na nga. Huwag ako, iba na lang. Pinagtatawanan tuloy ako. Buti nga pinagtatawanan ka ng asawa mo eh. Buti pinagtatawanan ka. Honestly ha, buti nagtatawa yan. You have a good husband. Opo. See? Maniwala, ibang lalaki nagpapasal ng gamit ngayon yan. It looks like you're cheating. That's, di ba? Hindi It looks like you are. I'm not saying you are cheating. It looks like you are cheating. Sabagay, it's different na. Baliktarin natin sitwasyon. Siya may nakita kang ganyan. Sagutin mo ako. Dali. Siyempre, May pinadelete. Dali. may inis ako. Maniniwala ka ba? Ate na, hindi siya naglalandian? Hindi rin. That's the point. Pag siyang gumawa niyan, di ba, he will look like he's cheating on you. Tama, mali? Tama. So alam mo na, you look like you're cheating on him. Sabi ko nga. Kasi yun lang yung nabasa niya. Dapat pala pinabasa ko muna bago ko pinadelete Hindi niya. mo gagawin niya kasi, di ba? Sorry ate ha, you are not gonna do that. I do not really believe ate that what you erased is about work. Oo nga. Okay. The next time, so you don't lose your credibility ate, be transparent. He is your husband. I know you're not married, but he's your husband.
Yes. Looks like you're lying. Looks like lang naman. Pero totoo po talaga yon. I do not believe you. Okay. Nirespeto ko naman po yan. Real talk lang tayo dito. Para lang malinaw. Opo. Naniniwala sa'yo. Okay po. Pero ang talagang issue tayo. Ano po? Ano yung issue talaga? Yun nga. Ano yung nagawa ng kaobsino? Hindi, kasi, okay. Hindi mo na. Naman eh. Sige na. Kasi nga, baka kasi nakikinig. Wala, hindi ako sikat. Sikat, ay naku, Papa Jack. Sikat ako, number 1 tong show ko. Oo nga. Oo, sige, ganito kasi. So, Ang yabang ng DJ. Sorry naman. grabe, magiging detalyado na, Papa Jack. Umaya, nakikinig din pala yung boss ko. Pero, sige na nga, ganito kasi. Di ba? Yung taga-ibang branch kasi, ay, ganit, ay, kasi, ano ba yan? Okay. Hindi ko, ay, nagbebenta kasi kami, Papa Jack. Huwag nga tuloy, okay na. Okay? I don't need to know. Ay, okay. But you're calling my show and you just wanna ask me, ano yung feeling mo, tingin ko? It looks like you're lying. Okay. But at the end of the day, it's not going to be me to, diba, to validate whether you are lying or not. It's your husband. Opo. So, I guess natin you don't have much of a problem kung kaya mo naman siyang bulahin na, wala yun. Ala, hindi ko mo siya. Kaya nga, di ba, you don't have much of a problem. So, you are lucky na tinatawanan ka pa niya. Opo. Anong mensahe mo sa mister? Siya lang naman. Anong mensahe mo sa kanya? Ikaw lang naman eh. Wala yun. Talaga. Natawag mo pa ako kay Papa Jack. Gusto mo lang marinig yung mga sasabihin niya. Okay na ba? Yun lang po. Mahal na mahal kita. Nagtatawa pa rin siya. Buti nga ata yun lang ang reaction niya eh. Buti, di ba? Buti yan talaga. To be honest with you, ate, buti talaga. Not everyone, di ba, would act that way. You're lucky, yan reaction niya. You know, ate, siguro at some point, you have proven your loyalty to him. Di ba? Pero wala ako dun eh. Gano'ng katagal kayo mag-asama? Live-in po kami. Mag-4 na taon na. 4 years na. Sa December. Maybe you have proven yourself sa kanya. So, that's the part na ikaw na yung bahala. What I'm just telling you right now, ate, is that if you want may opinion natin, di ba, yung context dito, yung kinento mo sa akin, looks like you're lying. But then again, ate, I wasn't there the entire 4 years that you've proven your worth and your loyalty sa kanya. It's going to be him, di ba, who can validate. So, congratulations, ate. May gamit naman talaga yung napagsamahan eh, di ba? Kasi pwede mo sabihin na, bakit? Niloko na ba kita kahit kailan? Papagdahan mo ako? Ay, hindi. Diba? So, yun. So, bigyan kita ng pagkakataon natin to say your love para sa iyong husband. Dali na. Bawi-bawi din kung may time. Ano ba yan? Dali na. Ayun. Pangalan naman, makatae ka naman, oy! Hindi yun po kasi yung tawagan namin. Ako nga yung Ebs, siya yung tae. Babantot na nga. Okay. Ayun. Alam mo naman na ikaw nga lang talaga. Sabi ko naman sa'yo, kung magloloko ko dati pa, ang tagal-tagal ko doon, ang dami pang gwapo doon sa inilisan ko. Bakit ngayon pa? Nawala namang gwapo. Diba? So, ayun, mahal na mahal kita. Kayo ni Pepe. Love you. Sino yung isa? Yung anak po namin. Ang pangalan? Ang pangalan? Pepe. Pepe? Nickname po yun. Malaki na ba si Pepe?
Gano'n kalaki na si Pepe? Magto 2 years old. O, palakihin nyo pa. Magkasunod ang birthday nila, Papa Jack. August 5, August 6. Alam mo, naiinis ako sa'yo, ate. Bakit? Hindi ko alam kung... Kasi alam mo, ate, I appreciate that you called my show because I think you called my show, ate, to prove something to your husband, that you are not guilty of anything. Although I told you that it looks like you are. Diba? And I don't believe you. Opo, But Papa Jack. nakikita ko yung karakter mo, ate. Alam mo, you are very carefree and careless with how you say things. Imagine mo paano yung sabi niya. Kung gusto ko magloko noon pa, ang daming gwapo. So, ang ibig sabihin nito, ate, di ba? Oo, di ba? Isang sobrang gwapo lang. Yun ang connotation nito eh. Isang sobrang gwapo lang ang dumating. Yari. Oh, tama. Yari. Ano? I'm not telling you, ate, na gagawin mo. But if you put it, di ba, into context, yun ang dating nito eh. But siguro ano ka lang, careless ka lang talaga. Siguro nga. Lagi niya namang sinasabi. Kasi parang, ang dating kasi parang, I'm honest to you. Kasi, wala pang sobrang gwapo eh. Ulo. Dahil mo may dumating na sobra. Ganun yung dating. Sana walang dumating. Ha? Maganda ka ba? Hindi. Hindi na nga Maganda siya. Talaga? Kausapin ka mister mo. Ulo. Kausapin ko. Dali. Hello, Papa Jack? Sir, kailan day off mo? Sir? Kailan day off mo, sir? Saturday, Sunday. Gusto mo mag-Star City? Pwede. Ilang kayo? 3. Tatlo? Kasama yung anak ko. Wala nang isasamang iba? 5 daw, sabi ng pamangkin Bibigyan ko. mo ng ticket ha. Mabait yung asawa. I like you as a guy. Talaga naman. Hindi, naniniwala naman ako sa kanya. Oo naman. Pero siyempre ako, I'm a third party looking in, brad. It looks like she is lying. Kasi magulo yung kwento niya actually, kaya nakikinig ako, naguluhan din ako eh. Ikaw lang makapag-validate niyan eh. But just the fact alone that she called my show and she wants to prove something that at some point may credit dapat yan. May credit dapat yan. Actually, nakausap na kita before eh. Tumawag rin ako dito. Siguro, Di ba naging tayo, Brad? hindi naman. Pero nagkantahan tayo. Talaga? Oo. Ano kinanta mo nun? Ano mong Tagalog old song yun eh. Alam ko naman na yun yung paborito mo eh. So, bastos ka. Nakakatuwa, may ganito mag-asawa pa nag-aaway. Ayaw ko maniwala, tawag ka kay Papa Jack. Pero may mas... Ano ba Pero yun? may mas malalim pang pinagawayan kami nito, Papa Joe. Wow, yaman mo na. Gusto mo malaman? Nakalipas na yung tama na. Okay, sige. Pag nakalipas na, Brad, yung ganyan ugali sa babae lang cute yan. Sa atin hindi yan cute. Tumigil ka. Hindi, maganda siya. Hindi siya cute. Talaga? Oo. Maganda siya. Siyempre, para sa akin, siya yung pinakamaganda. Dapat naman, kahit hindi totoo. Di ba? Pinag-aaway ko sila mga. Wag naman. Kanin totong lang yung pinag-aawayan namin ito. Sige na, Brad, stay on the line. Ikaw nakakausapin namin. Sige, Papa So, Joe. we're gonna give you 5 ride all you can tickets to Star City. Mensahe sa yung misis. Ayun, siya lang yung siya yung gusto kong makasama hanggang sa uli. So, ayusin niya lang. Baka matuwa ko ikasama ng loob niya. Gusto ko yan, ha? Simple ka magbanta, Brad, ha? Di ba? Yeah. Anyways, thank you very much, Brad, for talking to me, for giving me the time of your Thank you. evening. Maligayang pakikinig sa inyo lahat dyan. Stay on the line, alright? Salamat. Okay, sit. Mga kaibigan yung asawa, hindi ko tinanong pangalan. Alam ko lang tae. Sauce, Garban Sauce, mga kaibigan. Maligayang pakikinig po sa lahat. Thank you. Papa Jack, kabati naman ako from Grace Zaragoza sa maligayang pakikinig po. Halata naman, di ba? Paus na paus ako. Maligayang pakikinig po, mga kaibigan. Ito, saan ba ito? Sa kanang lamunan ko, mga kaibigan. Don't let other people take you for granted. Huwag mo sayangin ang sarili mo sa ganun.
Sabi dito, sabi ko daw. Talaga, sinabi ko yan. Hindi yan ang motto ko sa buhay. Ang motto ko sa buhay ay, handsome fighter never loses the battle. Yun. Makayabangan ito. May iba-iba lang. Hi, Papa Jack from Jaina. Maligayang pakikinig. Babati lang muna bago tumulay mga kaibigan. Thank you all for tuning in. Papa Jack, may gusto ko i-share sa iyo. Sabi ni Regina Fortil. Sana sinabi mo na. Tanya Diaz is tuning in right now. Maligayang pakikinig po. Meron siyang tula. Basahin ko ngayon. Ikaw nagsulat na ito. Sabi niya, tinig niya hindi nakakakilig. Ngunit gabi-gabi ako'y sa kanya'y nakikinig. Para sa akin ba ito? Kita. Ulitin natin mga kaibigan. Ang title ay Hello Papa Jack. Talaga? Tinig niya ay hindi nakakakilig. Bastos to Ano sabi? Hindi nakakakilig. Ayoko na tuloy ito. Nilalait lang ako. Tinig niya hindi nakakakilig. Ngunit gabi-gabi ako sa kanya nakikinig. Kahit na sigaw niya ay tenga ko'y natutulilig. Inaabangan ko pa din ang mga salita sa kanyang bibig. Kung may problema sa kanya ay makipagtelebabad, ikay tutulungan ng walang bayad. Mga payong kaibigan kanyang ilalahad. Pakinggan ka ng buong puso at bukas palad. Siya ang papa na handang dumamay. Basta sa kanya makinig at huwag pasaway. Kasinungalingan mo kanyang mahahalukay at nag-utos na magsabi ng thank you, sorry and goodbye. Pinanood ko siya gamit ang aking imahinasyon. Naroon siya sa isang kwarto sa kanyang istasyon. Isang lalaking may magandang layon. Kung marami sa kanya ay maraming sumasang-ayon. What the Sorry. What does the fuck? Galing naman. Oy, Tanya Diaz, thank you for you did not say it's for me, pero ang title ay Hello Papa Jack. Malamang para sa akin to. Kakatuwa naman, di ba? You have dedicated time to write a poem. Thank you very much. I appreciate this, mga kaibigan. Pero sabi, nag-PM siya. Thank you, God bless. Kaya lang sabi niya yata dito sa kanya, ano sabi niya dito? May part akong hindi nagustuhan Kung may problema sa kanya makipag-telebabad, ikay tutulungan niya ng walang bayad. Minsan gusto ko na maningil. Puro libre na lang ngayon. Tanya Diaz, thank you. I appreciate that. Diba? Writing something fun about me. Thank you very much po. Eto na. Bati-bati lang muna mga kaibigan. Sakit na nalamunan ko, sakit ang pagkatao ko. Maligayang pakikinig mga kaibigan to 3B Production and Entertainment Talents Coordinators and the 3B Men's Volleyball of Marikina na kanta by from Benjan Benamer. Maligayang pakikinig po. Alright, ano kayo magandang kanta para kay Kuya? Kit-kit ng mag-asawa, no? Mag-play tayo ng na You Are My Everything ng Callaway. I Won't Hold You Back mga kaibigan. Tapos mag-play tayo ng Only Reminds Me of You and Here Without You by Boys Avenue. I love this. Love on top, sana may iba lang Mga kaibigan, time check. We have 13 before the hour of 11 o'clock. Good evening, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang oras, mga kaibigan, sa buong kapuluan ay ganap ng alas 11:15. Maligayang makikinig po sa lahat naman nakaantabay sa atin, whatever part of the Philippines you're at right now. Hello po sa inyo lahat. Maligayang makikinig po sa mga nilalang na masamang pakiramdam. Ako hindi ako kasama dyan. Pause lang. Pause lang mga kaibigan. Isang araw, inubo at sinipo ng lolo mo. Kaya ito yung Pero magaling na ako. Siyempre, nag 2-in-1 tusiran.
Yun lang naman talaga yan. Ang Tusiran ay merong dextromethorphan na nakakapagpatigil ng ubo at meron itong phenylephrine na pang-decongest at pang-relieve ng sipon. Dextromethorphan, HBr phenylephrine, HCR paracetamol, generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maligayang pakikinig po sa lahat ng mga doble kayod, mga kaibigan, sa buhay. Pag doble kayod, mga kaibigan, doble rin yung pagkakataon magkasakit, ubod sipon, nako, isang gamot na lang dyan. Di ba? 2-in-1, Tusiran. Ganun. Noon, nag-doble kayod ako. Kaya yung commercial ko. ay. May caller tayo na sa kabilang linya. Pero bago ang caller natin, mga kaibigan, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang pinakamalupit na balita, mga kaibigan, sa mga explorer dyan. May pasabog ang Cherry Mobile para sa mga loyal listeners natin dyan na mahilig sa adventures, biking, running, trekking, scuba diving, di ba? Skydiving. Inihandog ng Cherry Mobile ang kanilang Cherry Action Cam Explorer 2 na babagay sa active lifestyle ng bawat tao dahil ito ay may Android 5.1 latest version ng Lollipop, 12 megapixel camera, mga kaibigan, para malinaw, at extreme picture, 170 degrees wide angle para kuwang lahat ng kasuluk-sulukan. Kakayanin niya ng Explorer 2, Android Action Cam ng Cherry Mobile, Micro XD expandable hanggang 64 gig for more fun, more adventure, mga kaibigan, more selfies. At mas malapit na dahil libre na yung waterproof casing, yung mounts niya, yung pinagkakabitan yun eh. At accessories para achieve talaga ang bawat kuha. Sa presyong 5,999 lamang. O diba? Bagay na bagay talaga ito sa mamahilig gumala, mga kaibigan, at saka sa mahilig sa adventures. Kaya sige na, for more details about this, you can go to the nearest Cherry Mobile store or stores, mga kaibigan, or you can go to www.cherry.com.ph or facebook.com/cherrymobile. Maligayang pakikinig po sa lahat ng mga naka-Cherry Mobile. Hello sa mga klinging magkakabarkada, yung mga nilalang, mga kaibigan, na magkakasama na kanina, pag-uwi magkaka-text pa. Sus! Buti na lang merong TNT, di ba? May UTP 15 pesos lang, may unlimited calls and text na for 2 days sa mga katropa mong clingy na TNT, ayan, Sun at Smart. Pwede na rin magkaroon ng non-stop tawagan at textan about sa mga crush ninyo, yung mga tambayan, kung ano pa, di ba? Clash of Clans, pwede ha. Kasi po sa UTP 15, may kasama ng 30 megabyte data na magagamit mo sa Clash of Clans, Facebook at Viber. Meron din itong 50 free text, mga kaibigan, to other networks for 2 days lahat ng yan. To register, you can text UTP 15, leading UTP 15, UTP 15 at send sa 3545. Perfect for clingy tropas like my tropa, ang Kinalas Boys. Mag UTP 15 and super sayang Ali Tropa only with TNT. It's a tropa thing. Promo runs until September 30, 2016 for DTI FTEBS pretty permit numbers 4379 series of 2016. Hello, good evening. Hello. Hi. Good evening, Papa Jack. What's your name? I'm Jasmine, but can you call me Jaja for short? So, siyempre, di ba? Jasmine lang naman tawagin kitang kreng-kreng, di ba? Ano ba yan? Jasmine na lang, ha? Ha? Jasmine. Opo. Ilang taong ka na, te? 22 po. 22? Opo. Ayan. Ang ginagawa sa buhay? Kaka-resign ko lang. Trabaho. Ano ba yan? Sisibakin ka na, inunahan mo, nag-resign ka ng kusang loob. Nag-resign po ako ng kusang loob. Ate, hindi kita marinig. Nag-resign po ako ng kusang. Hindi kita marinig. Oo. Hindi kita marinig. Hala. Hello. Hello po. I will drop the call kung hindi kita marinig. Hello. Anong gamit mo telepono? Hello. Yan. Ayan po. Okay. Anong gamit mo telepono? Cellphone po, mobile. Okay. Sige. Anong dating work mo? Office staff po. Okay. Anong balak mo ngayon? Mag-apply ulit?
Actually, naghahanap po ako ng work ngayon. Ano bang work ang gusto mo mahanap? Any position po sa office. Kasi po, ang field work ko po is office staff. Ba't hindi kita marinig? Bintayin mo yung kanina. Ayan, okay na po. Ayoko na Sorry. usapan natin ay lakasan, hinaan, sayang time. Ayan po. Yan, ganyan ha. Hello? Hello po. Yan, ganyan ha. Ganyan, maintain mo yan ha. Opo. Sige. May boyfriend? Meron po. Masakit ulo? Hindi naman. Ano ba Sakto yan? lang. Dahil po sa Ha? parang napunta na rin sa ganun. Oo, sige. Gano'ng katagal na kayo? 6 months? Tagal lang. Yes, opo. Bago lang po. Okay. Ano paglilingkod ko sa'yo? Actually, yun nga. Siyempre, a piece of advice po galing sa inyo. Okay. Siyempre, yun nga, nasa situation kasi kami ngayon ng, yun nga, sa love life na, kalaban ko yung parents ko. Para sa boyfriend ko. At hindi kita marinig sa ko po. Hello? Ayan po. Yung maintain mo lang yung kanina para narinig ka namin. Ayan, okay na po. Okay na naman, mamaya hindi na naman. Ayun po. Okay. Yes, Nasa sitwasyon ka, nakalab mo yung magulang mo. opo. Bakit naman? Kasi, hindi po niya gusto ng boyfriend ko for me. Nakilala ba ng magulang mo yan nung kayo na? Opo. Yun yung problema. Hindi mo pinaligo sa bahay nyo eh. Actually, sobrang strict ng parents ko. As in, kaya hindi talaga ako nagpapakilala sa Kahit na, hindi pa rin excuse yan. Kasi alam mo, ipapakilala mo pa rin eh. Pinakilala mo, kayo na. Di ibig sabihin, pwede mo ipakilala bago mo sagutin. Kasi pinakilala mo pa rin, tama? Opo. Oo, di ba? Pag-uulang mo yung bilang anak. Kasi ayoko dumating yung time na mawala siya. Kasi mahirap magpapabajak ng taong ano eh. Ate, wala naman ako, as your friend, it is not my intention mawalan ka ng jowa. Kaya lang kasi, alam mo na strict yung magulang mo ate, alam mo na magagalit sila, pero nagpaligo ka sa labas. I'm sure ate na at some point, valid yung excuse mo, ano? Tama? Na Opo. kaya ka nagpaligo sa labas ng bahay kasi strict yung magulang mo, tama? Opo. But on the other hand, understandable yung attitude na magulang mo. Kasi nakilala na kayo na eh. Diba? Kasi alam ko hindi siya papayag, kaya hindi ko talaga pinakilala. Hindi ko alam. I don't know if I can agree with you. Kasi ano yan eh. Kumbaga, yan ay assumption mo. Kasi, di ba? Kasi alam mong strict sila. Naliligaw pa lang. Dumidiskarte pa lang ate. Dapat pinatuloy mo sa bahay ninyo. Actually, pinakilala ko siya sa mom ko as nandito pa lang before. Kasi nga, ayaw talaga ako ng mama ko. Kaya nga, before kasi may ako na hindi maganda. I'm a single mom. I have 1 kid. Then, ayun. Kaya parang ang... Hindi kita marinig. Hindi kita marinig. Hello. So may anak ka na. Opo, may anak po ako isa. Oh, ibig sabihin natin, lalo mo pinaghugutan yung magulang mo. Tama? Kahit na kasi Milan. No, ganito, alright, ganito, ano. Jasmine, the more that this guy will have to prove himself sa magulang mo. I have a question for you. Alright. Nung nagkaanak ka, nag-aaral ka pa? Graduate na po ako. Graduate ka na nun. Alright. Pinanagutan ka ba nung nakabuntis sa'yo? Po? Pinanagutan ka ba nung nakabuntis sa'yo? Opo. Pinanagutan ka? Opo. Okay. Actually, kasal kami. Ha? Kasal kami nun. Okay. So what happened? Bakit di na kayo magkasama? Meron na siya iba. Gusto makabilang bahay na. Oh, so iniwan ka niya? Yes. Okay. Well, ganito ano, alright. Jasmine, makinig ka ha. Opo. To the eyes of your mom, di ba, you were able to choose the wrong guy. Yes. Tama mali? Tama po. It will not be easy for your mom, di ba, to look at you na iniwan ng mister.
I mean, as a mom, as a father, it would be the last thing na gusto mo sa anak mo nagpakasal at nabuntis. Tama, mali? Tama po. Alright? So, if your mom is being so cautious about you having the next guy sa buhay mo, it's because ayaw ka na niya magkamali ulit. Opo. On the other hand, hindi kita mapigil. Hindi naman tumigil ang buhay mo, ate, dahil lang naging single mom ka. Of course, di ba, by all means, you have the chance to fall in love again and choose the next guy to be in your life. Tama, mali? Tama po. But when everything failed sa buhay mo, I'm sorry to use the term everything failed. I'm sure it felt that way nung naghiwalay kayo mag-asawa. Tama? Opo. Can you tell me, who did you run to? My parents. Oh, ngayon, wala silang pakialam dapat? Look, ate, I'm sure your parents, ate, di ba, can embrace the fact, ate, that you are going to fall in love again with the next guy na matatagpuan mo. Tama, mali? Siguro at some point lang, Jasmine, to them, it was a disrespect o nagugulat lang sila na eto na naman. Kung masyadong takot yung nanay mo na makita kang may kasama na namang ibang lalaki is because ayaw nila o takot sila makitang maloloko ka ulit. Kasi kung makakausap pa nanay mo ngayon at tatanong mo sa kanya, gusto mo bang tumandang dalaga si Jasmine? I'm sure the sagot is no. Tama? Opo. But maybe they are looking for a reason to trust you again with your own decisions. Tama, mali? Tama po. Eh, bigyan mo naman sa kanilang dahilan para pagkatiwalaan ka sa decision mo. Ayokong gamitin mo kasi yung salitang you are, di ba, may away kayo ng nanay mo kasi hindi niya magawang tanggapin yung, di ba, kasi instead na makipag-away, di suyuin nyo yung nanay mo, kayong dalawa ng jowa mo, di ba, prove to your mom yung relasyon nyo is worth the trust na pwedeng ibigay. Mag-effort kayo. Gawin nyo ng paraan na pagkatiwalaan kayo lang. Actually, Papa Jack, kasi kaya parang may decision na rin kasi kami ng boyfriend ko na yun nga, may plano na kami na magsama kasi nga gusto ko na rin umalis sa bahay namin dahil Okay, ganito. Question. Jasmine, balikan natin kasi I'm sure ate, pag makakausap yung magulang mo, sabihin sa akin ng magulang mo, di ba, nagkamali na yan dati, walang kadala-dala. Tama? tatay ko lang po sa mama ko lang talaga. Ganito, Alright. Gaano katagal mong jowa yung tatay ng anak mo bago kayo nagka-baby, bago ka nabuntis? 2 years? 2 years. Gaano katagal mo ng jowa iyon bago mo pinakilala sa magulang mo? 1 year. 1 year. So, ibig sabihin, as a daughter, may pagkukulang ka sa part na yun. Tama? Yes. Alright. Kung nagalit yung magulang mo and they were disappointed with the behavior or behaviors na meron ka nun, can you blame them? Hindi po. I'm sure ate na nabuntis ka. Teka lang, kaya ba kayo nagpakasal dahil nabuntis ka? Opo. That's the point. Diba? It's the wrong reason to marry someone. Pero naandyan na yan. And then here you are ate. Kasi ganito, you have to understand ate. Sa mata ng magulang mo, diba? Sa mata ng magulang mo ate, you have chosen the wrong guy. But maybe for them, it was necessary na magpakasal kayo kasi nabuntis ka na. May ganyan kasi talaga kanya-kanyang paniniwala yan, di ba? Opo. Oo, di ba? But for them, ate, di ba? Ito yung moment ng magulang na I told you so moment. Sabi ko na ayaw mo kasi makinig. Tama, mali? Tama po. Now, balikan natin yung love life mo ngayon natin. Ito ka na naman natin. You have a decision na magsama kayo ng jowa mo ngayon. Tama? Opo. Alright. At to be honest with you ate, yung 6 months na magkakilala kayo, that's too, di ba? It's too hasty. It's just too drastic. It is too quick to decide ate para magsama na kayo. I'm sure you agree with that. But maybe I cannot disregard the fact that you are so in love with each other. Ganyan naman pag nagmamahal ng dalawang tao. Ayaw niyo maghiwalay. Kung mo pwede maghabong kayo magkapatong. Diba? And by all means, you are 22 years old, ate. Buhay mo na yan. Malaki yan na. You can decide for yourself. Tama, mali? Yes, of course. I have a question for you. When everything failed sa buhay mo, ate, you run to your mom. You went up to her, to your dad, and
they embraced you for whatever shortcomings and wrongdoings na meron ka. Magulang eh. Right? Tama? Opo. I'm sure at some point, whether you told them or not, diba? I'm sure deep in your heart, alam ko na merong part sa'yo na nagsabing kung nakinig sana ako sa magulang ko. Tama mali. Tama po. Eh ngayon, nakikinig ka ba ulit? O hindi na naman? Nakikinig po ako, Papa Jack. Pero, Yan. Hindi ka nakikinig. Naririnig mo lang sila. Kasi kung nakikinig ka ate, kung nakikinig ka sa magulang mo, the right decision for you na gawin ngayon, alam mo kung ano? Alam mo kung ano? po. Is that bago kayo magsama ng jowa mo, kung yaman ang balak ninyo, paamuhin niyo muna yung nanay mo. Kaya mo bang maatim bilang anak to pack your things, leave the house? Nang magkagalit kayo ng nanay mo? Yun totoo lang. I mean, what kind of a daughter are you after niyang saluhin ka na nagkamali ka to give your mom the same pain and heartache again? I question you as a daughter kung ganun. Pwede naman natin di ba? Kasi instead na magsama kayo, kung matino tong tarantadong lalaki na to, ba't niya hayaan? Kasi kung ako yan kung ibang lalaki matino yan, dapat paumuhin ko muna yung nanay mo. Bati muna kami. Bago kita kunin niya sa bahay ninyo. Ako mismo nagsabi sa kanya, Papa Jack, na gusto ko na umalis sa bahay. Pwede sira ulo kong anak. That's wrong. That is just plain wrong. Yan ang baliktarin mo sitwasyon natin. One day, ate, lalaki yung anak mo. Is that a girl or a boy yung anak mo? Girl. Di ba, one day lalaki yung anak mo, ate. Pag yan, ate, nagjowa, di ba, bilang magulang karapatan mo magsabi sa anak mo whether you like the jowa or not. You have to afford that to yourself bilang magulang. Hindi mo kailangan ipaliwanag, di ba, sa jowa ng anak mo kung bakit mo siya gusto, bakit mo siya ayaw. Magulang ka eh. After all, ikaw yung papalaki dyan. Tama, mali? Tama. Kung ayaw mo ng lalaki na maliligo sa anak mo, ate, that guy must do something to win you as a mom. Right? Opo. At pag hindi ginawa ng lalaki niya, ate, yung part na yon, do you think bilang nanay, ikaw ang lalapit sa lalaki niya para sabihin, sige na naman, no, amuhin mo na ako para magustuhan kita. Will you do that? Will you do that? Opo. Talaga gagawin mo yan? Pag halimbawa may maliligaw yung anak mo na ayaw mo, lalapit ka, ikaw lalapit? Hindi. That's the point. Diba? And your mom will not do that sa jowa mo. Will not go ahead and tell you one day, anak, alam mo, I understand you na. Sige na, mag-live-in na kayo. Of course not. Look, you've given your mom enough heartache, ate, to digest, diba, during her lifetime. And here you are again about to do something stupid that would hurt your mom. Can you please, ate, come to your senses and be a better daughter right now? Papa Jack, may gusto ko sa yung parents ko na hindi ko pwede. Like what? Sabihin natin ganito. Ang gusto ng parents ko is maging practical ako ngayon dahil nga naging Pasko. Kasi before, hindi naman sa masyadong pag-aano. So, nangyari sa akin before, pinili ko yung lalaki independent. So, ayun, nag-stay siya sa bahay namin. So, lahat sagot ng parents ko, lahat, yung parents ko provide ng kailangan namin. Then, eto, sabi nga sa akin ulit ng nanay ko, ina daw, kung kukuha ako ulit ng panibagong magiging sabi ng anak ko, sana daw maging practical ako. Parang, Nakatungtong na ba sa bahay ninyo yung lalaking yan? Opo. Ano na ang ginawa niya to win your mom? Kumain. Nagpandi kami as dinner, ganon. That's an effort? Opo, tapos yung... That's an effort? Yun totoo, that's an effort? Opo, sa anak ko po, lagi siya, pag nasa school yung anak ko, kung may event, pupunta siya doon. So ate, kung halimbawa, that's not enough for your mom, di ba, to trust this guy, to hand you over to another guy, ate, na 6 mga palang kilala. That's it? You are going to go with this guy at hayaan mo sa mamalog na nanay mo? Kung matino yung lalaki niya natin, hindi niya gagawin yan. Ang gagawin niya natin, instead of agreeing sa'yo na magsama kayo,
aantayin niyang gumaan ang loob ng nanay mo sa kanya. Look, ate, may pinanggagalingan na tayo rito, ate. You've been wrong before with your choices. And your mom, ate, once, di ba? Once you and this guy maybe to prove to her, di ba na pag umalis ka ng bahay ninyo, wala na siyang dapat ipangamba because you will be safe. Why is it, di ba, a big deal sa inyong gawin yan? Maliwanag sa akin, Jasmine, di ba, na ngayon, you are deciding because you're just being aggressive because you're too in love at walang halong pag-iisip-isip ito. Because honestly, 6 months is just too short of a time para mag-decide na mag-live-in na kayo. But who am I to judge the amount of love you have for each other? But then again, on the other hand, if this guy loves you the way that you believe he loves you, hindi ba dapat mahal din niya ang magulang mo at nirespeto niya? At kasama dun, ate, is that alam niyang matuwa ang magulang mo or let alone nanay mo sa kanya bago kanya kunin sa bahay ninyo? Ako po talaga yung nag-force sa kanya na huwag nang humarap sa nanay ko. Then you are being wrong. Kasi ayokong may marinig siya about sa mama ko. Ate, don't mind him. Kung mahal ka ng lalaki at panain niya ng nanay mo ate sa mukha, pupunta yan sa bahay ninyo. You are teaching this guy to disrespect your own mother. For crying out loud. I know, Papa Jack. Sorry. Alam ko yun. Pala bakit ganyan ka pa rin? Siguro sawa na rin ako sa sitwasyon ko sa bahay. Kaya siguro pinipilit ko siya na magsama kami. Kasi, honestly, ang reason kung bakit ako iniwan ng una kong past ko, ng ex-husband ko, expectation ko dahil sa parents ko. No, I don't believe that. Kung matino yung lalaki at yung ex-husband mo ate, wala kayo sa bahay ninyo. Kasi ang lalaki, bago magpakasal, dapat marunong ng buhay ng pamilya. Kung may nasabi ang magulang mo dun sa ex-husband mo, karapatan ng magulang mo yan dahil bahay nila yan. Nakikita na kayo. You started a family. You don't have any house. Di ba wala kayong bahay? Wala kayong paano nabuntis ka? Di ba? And your parents, ate, di ba was forced to shoulder everything you need. Kung may naririnig kayo sa magulang ninyo, magulang mo, nung time na yan, and I don't need to know what you need to tell me. It's small price to pay. Dahil wala kayong pinaghandaan. Wala kayong bahay, nakikita na kayo eh. May pamilya na kayo eh. Wag mong ibibintang sa magulang mo ate na iniwang ka ng ex mo dahil sa magulang mo. Alibay yan. Look ate, ikaw yung nagkamali. Nabuntis ka. Iniwan ka and it's on them? You are being unfair. Siya po sa reason kung bakit. Honestly, dahil nga, syempre, ang mga lalaki, diba, meron kayong mga sarili kayong mga privacy. Pag sa bahay kasi namin, bawal yung maingay, bawal yung, kasi nga sa yung tawa nga lang eh, pigil na pigil kasi. Ate, that's the rule of your house. Yes. And that's your parents' house. Nag-offer dati yung ex-husband ko na umalis kami ng bahay, pero ako lang talaga yung may ayaw kasi. Ikaw na naman, di ba? Obviously, you made the wrong decision again. Now, I want you to question yourself, ate. Baka naman here you are, making the wrong decision again. I mean, for crying out loud, ate. I'm asking you a simple thing here. If you want to leave, ate, yung premises ng inyong bahay, do it nang wala kayong samahan loob ng nanay mo. You are a mom, for crying out loud. How can you afford yourself, ate, the chance na pasamaan yung loob ng nanay mo kung alam mo na nanay ka din and you would hate to feel the same thing? Honestly. Go ahead, be with the guy that you love. Am I telling you not to? I'm your friend. Jasmine, I'm your friend.
But isn't it wonderful, ate, that when you're packing your things, your mom will be beside you telling you, anak ha, good luck. Pag nag-problema kayo, tawagan mo ko. That's more wonderful. Kaysa yung, malis ka, huwag ka mabalik dito ha. The prodigal daughter. You are blinded by the love, ate, that you have for this guy. And amen, mga kaibigan. I admire beautiful love stories, mga kaibigan. I admire honest kind of falling in love. Diba? I admire the sacrifices we are willing to make just to be with the person that we so love, mga kaibigan. I admire that. If you have that for this guy, congratulations. But that does not mean that you will have to hurt the people who took good care of you when you were down. I question you as a daughter. Yung boyfriend ko, Papa Jack, yun ang plano niya talaga. This guy is in your life for 6 months lang. Jasmine, wake up! 6 months pa lang, you are so willing na pasamain ang loob ng nanay mo. Ilang taon ka na? 22. 21 plus years. Your parents, your mom took good care of you. All of a sudden, invalid lahat yun? Come on, Jasmine. If your mom is listening right now, Tita, I'm sorry. You have a stupid daughter. Ano man lang ate yung mag-effort kayo magjowa to win your mom. Ano man lang yung ikaw bilang anak would influence your boyfriend, di ba? To learn the ways of your mom. After all, mayroon bang gusto yung nanay mo para makasama sa'yo? Ha? Jasmine, you've been down this road before. You have decided, ate dati, hastily. Nagkamali ka na. And who picked you up? Your parents. I'm not telling you makipag-iwalay ka sa jowa mo, but stop telling your boyfriend, huwag ka nang marap sa nanay ko. Makakarinig ka na masakit. Eh, ano ngayon? Kayo mga lalaki, ate, pumahal namin kayo mga babae kahit anong sabihin sa amin. Literally, ate, kahit anong sabihin sa amin. Why would we care? Kung ang kapalit niya, ate, di ba? Is to be with the girl that we love. Pag may mahal akong babae, ate, kahit panain mo ako, kahit maglatag ka ng barbed wire sa lalakaran ko, pupuntahan ko yan. I would trek mountains just to be with the person that I love. I'd swim oceans, mga kaibigan. Di ba just to be, ganyan na lalaki, ate? Salita lang na magulang? Takot ako ako yung lalaki? No! No way! Mabulonsoy? Actually, Papa Jack, ng ate ko ganun din ginawa niya. Napaalam siya kay ama, pero ang dami mo lang, buwan bago sila nagpansin yan kasi napaalam si ate na aalis sila sa bahay. Then, after nun, hindi na sila pinasin ni mama. Namama yung loob ni mama. Ganito, ano, okay. Jasmine, ganito. Simplihan natin to, ha? Ulitin ko, Jasmine, ha? Ako, I'm your friend. And if after being broken-hearted dun sa tatay ng anak mo, finally you are in love, congratulations. I want that for you. Don't get me wrong, okay? Okay. If you end up officially being with this guy, sabi mo mahal mo siya. Di ba, ang setup nito, this guy should be treated by your mom like a son. Tama, mali? And this is the perfect time
for this guy to prepare for that role. It's not only your mom, ate, diba, that would need to treat this guy like a son, but it's your boyfriend to prepare himself, treating your mom like a real mother. And you're getting in the way. And that is stupidity. Papa Jack, yung gusto ng mama ko. Hindi ko gusto. Eh, di turuan mo yung nanay mo gusto yun yung gusto mo. Mag-effort kayo mag-jowa. You know your mom very well. Nabuntis ka na at hindi ka naman niya pinatay, tanga. Come on! All I'm asking, ate, from you is that be a daughter to your mom. Ako lalaki, I could care less. Kahit anong sabihin sa akin ng magulang ng taong mahal ko? Ano? Kahit papanain niyo pagmumukha ako, mahal ka yan, di ba? I could care less. Pero what's ironic about this, ikaw mo pumipigil sa jowa mo. Come on. Don't do that, ate. How often do you see this guy? How often, ate, how often do you see this guy? No. Gaano kadalas kayo magkita ng lalaking ito? Twice a week po. Ha? Twice a week. Twice a week for 6 months, that's been constant, right? Opo. Alright. Every time you see each other, do you make love? Be honest. Every time you see each other, do you make love? Hindi po. Kasi nagkikita lang kami pag kumakain kami ng dinner. Ha? Walang dinner lang po kami. Sorry mga kaibigan ha. Papaliwanag ko lang Aaron kung bakit ko tinanong yan. The decision, ate, na mag-live-in na kayo ay bedroom talks. It's a decision that can only be made and decided on while you're in bed. Real talk tayo dito ha. Hindi ito klase ng desisyon na napag-uusapan habang kumakain ka ng chicken dyan sa Jollibee. Totoo lang. Tama ako dito, Jasmine. I don't need you to confirm that to me. Opo, napag-usapan namin yun while making love. Exactly Pero, the point. Diba? That's the point, ate. Ask yourself, ate, when sex gets old and conversation, ate, runs dry, you still wanna be with this guy? Can you still stand that this guy is not talking to your mom? That you've chosen this guy to please rather than please your mom? You're doing it wrong. Amuhin niyo muna yung nanay mo, tanga ka! Anak ganito, kulay buhay to. Yun lang ate, amuhin mo muna yung nanay mo. Please. I know ate that your mom may not be the best mom in the world. Right? Opo.
But she's all you've got. She is all you've got. Well, there's no replacement for that. It's either you do good or you do bad being a daughter. Di ba? And no one can do this on your behalf. Ikaw to. If I am able to talk to your mom ngayong gabing ito, ate, I'm sure she will tell me I am doing the best version, the best performance I can do to be a mom to Jasmine. Yan ang sabihin niya sa akin. Because honestly, mga kaibigan, ano ba ang gusto ng magulang? Hindi ba mag-aagang ng... Not ask yourself, is this the best performance you can give your mom as a daughter? Huh? Actually, Papa Jack, ang ex mo, ganun din ayaw din niya din yung din. Pero sinay namin yung 5 years namin pagsasama. Wala, hindi pa rin ako. Ewan po. Umeno ngayon. Pero ate, huwag mo ipintang sa nanay mo na ba't kayo hiniwalay ng lakit sa nanay mo? Kasi every time na isa ng ex ko na lumabas kami, hindi pwede kasi may time limit, 2 to 3 hours lalabas kami. So, parang every time na aalis ako, natawag agad yung... Tama na, ate, nasa ibang ano ka na. Kaya nga, alam mo, Jasmine, pasensya ka na, hindi kita pinapalusot. But you and your boyfriend, ate, you have the ability to change the attitude of your mom. Nasa inyo yan. Kunin niyo yung tiwala, trabahuin niyo, paghirapan ninyo. Dahil pag dumating yung pagkakataon na nakuha niyo na matinuyan natin, believe me, you will enjoy it. Ano lang ba ang ending nito, Jasmine? It's either you go on ng bad trip yung nanay mo sa'yo or you go on na may tiwala sa'yo yung nanay mo. I am your friend. I am telling you, I want you to go on natin ng may tiwala yung nanay mo sa'yo. There's no other way to do this. You will not stop being a daughter even if you're already a mom. Did you expect me, ate, to tell you tonight? O di umalis ka na, mag-live-in na kayo. I will not do that. Actually, Papa Jack, plano pa lang naman namin. Hindi pa naman talaga kayo mag-live-in kasi syempre, gusto muna namin, yun nga, may ipon kasi nga, mahirap naman mag-decision agad-agad. Then, yun nga, sabi ng mampo, bakit siya? Bakit yung isa? Siyempre, mas gusto ng mampo yung maging, alam niyang kaya yung buhay, yung magiging anak mo, alam niyang kaya kayong, yun sa natin yun nga, practical. Ito kasi yung boyfriend ko, hindi natin masasabi na, although, gano'n. Unahin niyo muna yung nanay mo. Ano masimpleng effort? Bilan yung damit yung nanay mo, bilan nyo ng pabango, polbos. Di ba? Nyo mag-bingo sa mall. Huwag mong pahirapan. Ikaw alam mo mismo kung anong hiling ng nanay mo. Pagluto nyo ng pagkain, regaluhan nyo ng sandals. There's no other way, ate, but di ba, for your mom to fall in love with the relationship that you have, kung ganun. Come on. Actually, Papa Jack, hindi naman sinabi ng mampo na ayaw niya talaga sa boyfriend ko. Pero nararamdaman ko kasi, Don't assume that. ano pag pumupunta yung boyfriend ko sa bahay. Ate, Okay, paghirapan mo. Tapos, pag nagkakaroon na ng konting issue, nagalit nga siya nung nilagay ko sa Facebook na may boyfriend ako in a relationship. Proud na proud pa daw ako. Parang, love niya. Kailangan pag nalanda ka sa Facebook na may boyfriend ka. Yun nga.
Sabi ko, di ba pwede yun? Naging issue agad sa kanya yun. Parang, love ko, parang So, gusto niya siguro. dahil dyan, Ate Del, may nasabi yung mom mo, ate? You want to crucify your mom dahil may nasabi siya sa part na yun? No, Ha? hindi naman po. Siyempre, okay lang sa akin na magalit siya about doon sa ginawa ko. Sa ginawa ko na may boyfriend ako, pero ang akin lang din po kasi is parang ayaw niya po ata ako ulit mag-boyfriend or That's your mag-asawa. assumption. That is your assumption. Look at it, for all the efforts, for all the favors, ate, for all the carings your mom has done to you. She reacted dahil nag-post ka sa Facebook na may jowa ka na, and honestly, I take your mom's side. Kailangan i-post pa. But then again, wala rin mo sa ginawa mo. Just because of that, you are willing to hurt your mom? No. Asan ka ba ngayon? Po. Caloocan? Puntahan mo ako sa pampaling kita ngayon. Puntahan, dali na. Itulo ko sa'yo. Pamili ka. Ako asa pa kasi ako si Aaron. Mas malakas sa akin. Kasi naiinis ako eh. First of all, your mom did not tell you, I don't want this guy. And even if your mom told you, I don't want this guy, so what? Jasmine, don't be stupid. Don't be stupid. I feel bad for your mom. Meron siyang stupid na anak. Kasi Papa Jack hindi niya alam kung mararamdaman ko. At hindi rin niya alam na eto. Eh, wala naman eh. Assumption lang naman yan eh. Assumption mo lang naman yan eh. It's your assumption, ate, na ayaw ng nanay mo sa jowa mo and you are willing, di ba, to act the way you assume things. That's unfair. That's unfair. That is so unfair. That is unfair. Kaya nga po, tatanong ako kasi, yun nga, kung hindi pa alam ng mom mo yung plano namin ng boyfriend ko, and kaya po, Di kita marinig, di kita marinig. hindi po alam ng mom ko, kaya nga po, tumawag ako sa inyo about that, kasi, honestly, walang alam si mama about na may nararamdaman ako ganito, kasi, ang nauuna po talaga sa akin yung tako. Kung paano ko sasabihin sa kanya. Magpakaanak muna kay sa nanay mo. Win your mom's confidence and trust. Please. Please. Please, ate. Magpakaanak muna. Kayo ng jowa mo. Okay naman po kami sa bahay namin. Okay naman po siya sa bahay. Sa bahay po ko rin sa bahay namin. Okay naman po siya. Wala namang problema. Pero nararamdaman ko lang po talaga na minsan nagtatanong si mama, siya ba ang ganyan-ganyan? Eh, kaya niya ba kayong buhayin? Eh, naman pala yan. Ba't mo minamasama? Bakit mo minamasama? For crying out loud, meron bang masama? Kasi nararamdaman ko po na parang gusto na lang niya as forever na maging single mom ako. Ate, nararamdaman yan eh. Hindi naman sinabi sa'yo yan eh. Kasi sabi niya dati, nasabutin ng kasi makapalikan kasi Stop it!
ate. Ano lang? Ooh. You want to blame your mom for the things she said because she was reacting to how stupid you were. First of all, your mom did not tell you ate to go ahead and live a life na walang jowa forever. It's your assumption. Stupid daughter! Stupid daughter! Stupid! Ingrata! I pity your mom for having a daughter like your attitude, ate. Go ahead, pack your things. Nanay ka rin one day, ate. Kung anong itinanim mo sa nanay mo, aanihin mo yan sa anak mo. I would pray it will not happen to you. Kasi baka hindi mo survive kung gano'ng kasakit yan. Anong mangyayari dito? Your mom will be liable, ate, na parang may masama siyang ginawa just by looking after your welfare, for taking care of you, for wanting what's good or better for you. I feel bad for your mom. I feel sorry for her. You've met this guy at 6 months pa lang. You are willing to put on the line yung pagiging anak mo sa nanay mo. Once upon a time, sinira mo na yan. What did your mom do? Sinalo ka pa rin. She embraced you. May narinig ka man, but she welcomed you. Di ba? And here you are again. You can't even handle yung impression ng nanay mo. Can't believe this. Jasmine, I'm begging you as a friend. Your mom deserves a better daughter, which I think you can deliver. Give it to her, please. Be a better daughter. May daughter ka na rin. Jasmine. Jasmine. Please. I am your friend. I'm sure at some point, Jasmine, you called my show because you thought I could tell you something you can use. Tama? And I'm telling you, ate, as a friend, I want you to have a life after being broken-hearted dahil iniwan ka. I want you
Jasmine, to fall again in the arms of someone who'll take care of you. But in the process, you don't have to hurt the people na nagmamahal sa'yo, nag-alaga sa'yo. If your mom gave you tough love, uulitin ko, if your mom gave you tough love, it's still love. You benefited from that. Tama ba? Come on. Iwin nyo naman yung nanay mo. Before you come up with any decisions ate to be with this guy, win your mom. Kunin nyo yung tiwala niya. Hayaan mong iabot ka niya ng buong buo at kusang loob sa lalaking yan. Hayaan mong ipagbiling ka niya sa lalaking yan. That would feel so wonderful. Hayaan mong magtiwala siya, diba, na pag wala ka na sa bahay ninyo, kung yan mga desisyon mo ate, she can sleep peacefully at night. Because her daughters well taken good care of by this guy. Hayaan mo pag dumating yung araw na pag umiiyak siya dahil wala ka na sa bahay ninyo, dahil namimiss ka niya, hindi dahil masama ang loob niya. Give your mom the gift ate of the daughter she deserves from you. And allow yourself to become a better daughter ate, because you can do that. You can make it happen. Nag-react lang yung nanay mo, di ba? That's like, Puska, you are willing to hurt her. You tell your boyfriend, wag ka nang pumunta sa nanay ko, baka marinig ka. You love this guy more than your mom. What's the bottom line of this? Jasmine. Hello. Hindi kita marinig. Speak louder. No, I cannot hear you. Speak louder. Hello po. You know what's the bottom line of this, Jasmine? Yung nanay mo, nagpapakananay lang sa'yo. That's the bottom line. I need you to agree with me. As a mom, it's very difficult for them to draw the line. Saan ba yung hangganan nila? Your mom will not stop being a mom to you kahit nanay ka na yourself. Your mom will not stop caring and looking after your welfare long after malalaki na rin yung sarili mong anak. Your mom will not stop and can't help, ate, but be in the loop kung ano nangyayari siya kasi anak ka niya for the very simple reason. You are her daughter. And you want to take that away from her? Don't do it. No. Don't do it. Hindi ko alam kung anong klase kayo mag-anak ate, kung dramatic kayo, if you're the kind of a family who can go to your mom and embrace your mom and tell your mom, sorry ma. Siguro kanya-kanya setup ng pamilya. We all have our ways of saying sorry. Some people would text. Some people would cook meals for their mom. Some people, some sons or daughters would buy something for their moms. Whatever ate, yung paraan mo to apologize to your mom, do it. Do it. Be a daughter. I know you are a better daughter than this. Right? Am I right?
I'm sure you are a better daughter than this. Right? Opo. Jasmine, please. I'm your friend here. Be the daughter that you are. The daughter that she deserves. Please. Ako na nagmamakaawa sa'yo. It's our duty as sons and daughters, no? To at least put a smile sa mga labi na magulang natin. If we cannot come up with efforts to make them happy, at least let's not deliberately hurt them. Please, ako na nagmamakaawa sa'yo. She's your mom. She will not be perfect. She will decide on many things, ate, for you na I'm sure ipagtataasan mo ng kilay. She's being a mom and she will never be perfect. And it will never mean she will deserve lesser love from you. Alright? Alright? Okay. I'm sorry if I'm being mean to you right now. Okay? I want you to have the best of both relationships, ate. Your mom and your... Naputol na. We're not gonna get her back, mga kaibigan. I'm sure, mga kaibigan, na itawid natin yung mensahe natin. I'm sorry sa mga nakikinig sa atin if at some point I am passionate. Sorry, ayokong gamitin yung ibang term, but I'm very passionate when it comes to discussing yung pagiging anak. Kanina yung unang caller ko, if I remember it right, diba? I told my caller kanina, well, decide for yourself. Your mom gonna decide on everything for you. Diba? Because we're in the context na magiging nanay na siya. At gusto ipalaglag yung bata. Pero simpleng effort lang naman. Ba't mo tuturuan yung jowa mo i-disrespect yung nanay mo? Parang, teka lang. Ay, nako. Nalungkot ako dun. But anyways, mga kaibigan, let me greet some people here. Pabati naman natin Nora, Ma'am Josephine ng Drugman Drug House at Dr. Hidor Alfaro from the Kairos family. Maligayang pakikinig mo. Thank you very much. Pabati naman si Sarah, birthday niya ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday Kenneth Sago. Happy birthday Sarah. Yung aking hairstylist nung ako may TV show pa. Maligayang pakikinig po mga kaibigan sa mga nakaantabay sa atin. San Mandako ng Kapuluan. I hope you guys will enjoy the conversations that we will have tomorrow evening. For now, I have enough to maintain sanity for sobrang pausa ka mga kaibigan. Again mga kaibigan, in advance I'm saying kung hindi ako makakapasok bukas, patawarin niyo ako. Pause talaga. Sagad talaga ilalamunan ko mga kaibigan. Parang athlete lang yan, di ba? You're an athlete, you're a basketball player, di ba? You can't help but hurt your knees and you would need to rest. Because if you keep playing with your knees injured, di ba? I'm sure, di ba? Lalaki yung problema. And same thing, mga kaibigan sa akin. Sa mga hindi ko nabate, patawarin niyo po ang inyong lingkod. Pasensya na kayo. Ang Team iBags, maligayang makikinig. Diba? Thank you very much po. Team Cardiac daw, nakikinig din. Thank you very much. Mag-merge na kayo. Huwag na kayo mag-ano-ano dyan. Makabuling ko kayo.
Stress na ako. Huwag niyo na akong isustain pa. Hi, Regina Constantine. How are you? Hope you're doing fantastically okay tonight. Maligayang pakikinig po. I'm having a difficult time talking, mga kaibigan, but I enjoyed the entire 3 hours, almost 3.5 na tayo magkakasama. Patawarin niyo ako if I have to leave earlier tonight, mga kaibigan, because I'm so sick. I'm so sick tonight. Maligayang pakikinig po. Pabati lang ako bago tumaloy yung mga nag-Instagram sa akin. Thank you very much. Si Princess Elaine, Papa Jack, Blitz of Sophia, Daniela, and Shane Jr. My husband Shane Baxter from Elaine, tuning in right now. Dan Chris, nakaantabay. Ang sarap tubungin ng caller mo, sabi niya dito. Wag naman. Johnny Partosa is tuning in right now. Thank you very much. Si, sabi niya, babati Chico family, how to be you po. Ano, how to be you ka dyan? Lisa Ann is tuning in right now. Kanina si Miss Pochi, sabi niya, bad trip. Sira na naman website. Really? Check mo ngayon, mami. May ano lang. Para malaman natin. Agad-agad ka naman. Si, ano to, L? Ayan. Sabi niya, kabati po ako tsaka ang partner kang si Wang. Love, mahal na mahal kita. Ingat ka. See you soon. Uwi na ako. Salamat Papa Jack from Giselle of Pampanga. Sayang, nung nandito ka hindi ako nakapunta. Buti naman di ka nagpunta. Ala kang mapapala. Yan yun. Thank you. Hi Papa Jack, napanaginipan kita nung isang gabi. Talaga, ano eksena ron? Interesado ako malaman. Sana hindi bastos. Ba? Diba? Pasensya na sa hindi ko mababati, mga kaibigan. Beast mode na naman si Papa Jack. Grrr, sabi ni ano to. Wala kasi mga pangalan eh. Kahit sa Instagram, lagay nyo ng pangalan. Kasi minsan yung mga pangalan sa Instagram, pang Jejimon eh. Diba? Pang Jeji Monster yung dating. Kabati naman kami ng Team Ignacio na Cantabay sa Angel's Burger. Maligayang pakikinig po. Thank you, thank you. Matigas ulo ng caller mo, manisi sa nanay niya, grrr, sabi dito. Hindi ka tuloy mabigyan ng ano, hostisya yung ano, pagkakagrrr ko. Pause ako, grabe. Anyways, mga kaibigan, maligayang pakikinig po sa lahat. Thank you. Si Maine, babati naman Aldrin Zerbano of Union City. I love you so much, baby ko and Sophia, including my baby Angel. Thank you all. Tried my best tuning in lahat ng app, hindi gumagana. Listening, talaga, maligayang pakikinig po. Sarado yung website ng Love. Kasi gumagana naman yung sa isa. Okay. We'll look into that. Maligayang pakikinig po. Okay naman daw, sabi ni Aaron. Gumagana? Baka yung connection going to you. I don't know, man. Hindi ako technician, mga kaibigan. Papa Jack, dalaw nga po ulit ang Team Carjack sa Friday. Nood kami sa inyo. Well, thank you in advance. Inom ka ng apple cider vinegar, di ba? Na-brag yung brand with honey. Sabi nga sa akin, may honey ako sa bayan. Mga 8 litro yata yung honey ko sa bayan. Ay, na, totoo. I bought, mga kaibigan, 4 gallons of honey. Pure from Palawan kay Sir Santi. Hindi ko pa nga bayad yata ng buo yun. Alam niyo ba ang pure honey hindi mapanis? Trivia. Did you know that when they the first time that archaeologists entered yung chamber sa pyramid sa Egypt, they found honey from thousands of years ago, fresh pa din. Diba? So hindi na mapanis ang honey, mga kaibigan. Kaya tabagan, di ba mag-jowa, mga kaibigan, honey kasi hindi, di ba, nag-expire. Pero may naghiwalay. Ang ibig sabihin yan, wala sa tawagan yan. Tumigil kayo. Nasa commitment yan, mga kaibigan. Kanina, mga kaibigan, me and my boss, we were talking about marriage kanina. Wala lang, small talks, me and my boss. And
we agreed on something, di ba? Upon something. We agreed on the fact that marrying someone does not validate your true commitment. Uulitin ko mga kaibigan, and you can retweet this, you can quote me on this. Marrying someone does not validate, di ba, your true commitment. Your true commitment. Diba? TRUE. Uulitin ko. Marrying someone does not validate your true commitment. And I believe that. With that, mga kaibigan, I have to say goodbye for now. I'll see you again tomorrow evening. It's been a very wonderful 3 hours, almost 4 hours of being with you guys. Thank you all, and I love you all, mga kaibigan. And I am leaving you with the music I am from Sponge Cola ang awiting Iyong Iyo. Bye everyone!